Mula 2001, iba yung tumindi ang paglabag sa mga karapatang pantao sa Pilipinas. Hanggang nitong Oktubre 2008, mahigit 1,000 na ang mga biktima ng extrajudicial na pamamaslang at pagdukot sa mga tinatakang kaaway ng gobyerno. Kabilang ang may 23 miyembro ng United Church of Christ in the Philippines. Meron na kaming ulinig noon, no? Na may pattern. Ay halos lahat ng napatay ay malalim ang involvement at pagtulong sa mga karaniwang mamamayan. Ay, ano bang may tutulong ko? Gusto sana namin magtayo ng asosasyon. Walang sino man ang namamatay para sa sarili. Maraming mga pamilya ang dumadanas ng iba't ibang uri ng harassment, intimidation at pagbabanta sa kanila na hindi na papagtatagalin ng buhay. Hindi na magtatagal, kakain ka na ng pulbura. Huwag ka nang pumunta dyan sa madilim kasi wala ka namang flashlight, sabi ko sa kanya. Hindi na natapos yung sinasabi ko kasi. May nakita pa akong 2 tao, bigla pong lumapit sa asawa ko. Tapos taas magbarel kay may silencer man. May silencer, yeah. May nag-overtake na puting van. Positive! Positive! Sino kayo? Pastor, sumama ka sa amin! Sino ang kriminal? Military talaga. Dahil sa kanilang economic interest para sa kanilang sarili, ay hindi na baling gumawa sila ng pagyurak ng karapatan o umutang ng buhay ng may buhay. Ayaw mo pa talagang umamin, ha? Pastor ka pa, Battle between forces of evil and forces of good. Parang ganyan na nangyayari na. Walang pinag-iba nito sa mga pangyayari at kwento sa Biblia. Bakit pinatay ka na walang kalaban-laban? Pinaglalaban mo naman ang karapatan, pagmamahal ng bayan, pagtutulong sa mga mahihirap.